it's easy for me to move on. So, yung mga question nila, why it's so easy for me to move on after wala pang 1 year, I already have a new boyfriend. So, hello guys, so for today's video, I'm here again, sharing stories, So, by the way guys, after everything, a lot of people asking me why it's easy for me to move on. So, yung mga question nila, why it's so easy for me to move on after wala pang 1 year, I already have a new boyfriend. So, the answer is, why not? So, why stay for that kind of, I have to move on because first, I have to tell you guys this one. I know that part of my live stream, I'll share this one. So, yun na nga guys. I'm telling you about the story, but I will never mention any names from his family, and respect to them. I really respect them. So, yun na guys, kaya ang bilis kong naka-move on dahil he cheated on me. Grabe siya. Grabe siya guys. Napaka-cheater niya. Alam mo yun? Since after our online wedding, 2022 guys, nag-start na siya nag-cheat sa akin until 2023 and 2024. But, it's okay. I have to move on from that. It's already happened and I know now he is in heaven. Rest in peace to him. So, I know he's happy and I'm very happy also that he's in heaven now. Though, nung nangyari yun, wala akong, oh my God, I don't have any idea guys na mawawala pala siya, no? So, yung saddest part doon is, we have a misunderstanding when he passed away guys. But I already asking for forgiveness noong nasa casket siya guys. Sabi ko sa brother-in-law ko, put the phone on his ears, ganoon. So nanghingi talaga ako ng forgiveness of course. And then kasi guys, siya yung tao na napaka-siloso, napaka-jealous type siya na person. But of course, everybody naman is nagje-jealous naman talaga, diba? Kahit ako, silosa naman ako. Pero kapag meron akong what you call this, a reason or proof. So by the way guys, yung video din na ito is I'm officially a widow. So, ayan, ito guys. So last month, February, I received this from the funeral home there in Virginia. So, sinenti na sa akin. Ayan. Yung pangalan ng funeral home doon. So, ayan. Dito yung pangalan ko. So, ito guys, pinaka-importante sa lahat ng importante. Kasi, yan siya. Yung death certificate niya guys. Ayan. Death certificate niya. So, nagka-problema kami sa death certificate sa papel na ito. Kasi yung first na copy nito guys, pina-amend ko pa to. Yung first na copy nito is wrong spelling yung pangalan ko. Ang nakalagay lang is only Lynn, but I'm not Lynn. Meron ako real name doon. So, ginawa ko guys is pina-amend ko talaga siya. Pina-change ko yung pina-correct ko kasi hindi ko siya magagamit dito dahil of course, kailangan na magagamitin ng mga papers. Kasi ako guys is married ako dito sa Pilipinas. So, nakumuha ako ng Senomar even though that I never met him, but I am married. Yung Senomar ko is nakalagay na married ako to his name. Meron akong marriage certificate and meron akong Senomar, and now the final is death certificate. So, yan. Yan siya guys, pinaka-importante ito. Alam niyo ba guys, nung na-receive ko to, grabe yung sigaw ko at umiyak talaga ako guys sa sobrang tuwa.
kasi nga ito yung matagal ko nang na-stress ako nito ha, bago ko to na-receive, na-stress ako guys ng todong-todo dahil kailangan ko to guys. Hindi ako makakuha ng mga requirements kung wala ako ng ganito dahil ito ay death certificate niya. So of course lahat naman tayo kailangan talaga ng mga papers, documents. So yun lang guys. Yun yung reason kung bakit madala ako naka-move on. Kasi, yun na nga guys, he cheated on me. So, in short, he is a cheater. I know kung may makapanood nito, yung tao na yun na nag-cheat siya is mayroon ding YouTube channel. To the point talaga na inatake nila ako. Pero sa akin is okay. Ang pinaka-worst doon sa pag-cheat niya, though ako, recap na lang to ha, hindi ko siya sa sinisiraan, respect na lang naman sa kanya, but of course, I have to say na, kasi ang daming nag-ano dyan na, hey, bakit nasaan na pala yun, kasi before kasi, nagla-live stream kami, pag nag-live ako, nandoon din siya, so, yung, yung parang live stream together. But of course, after August, wala na. So, nakakatuwa guys yung relationship namin kasi almost 7 years. We never meet yet for that. So, of course, ganun talaga. Ganun talaga yung life, Lahat naman tayo pupunta doon pero una-unahan lang. Ako, I am very happy. I am happy for him kasi kung mayroon man siyang naramdaman na sakit na hindi nilang pinapaalam is alam ko wala na, no more pain na talaga. So no more pain, like his name is in heaven now. So but guys, since the day that he passed away, talagang hinihiling ko talaga guys, sabi ko nga magpakita ka sa akin, magpanakita ka sa panaginip ko. Never talaga. Though, lagi ko na pamanaginipan yung magulang niya, yung kapatid niya, but wala talaga yung mukha niya doon. Kahapon lang guys, habang natulog ako dito, tanghaling tapat, napanaginipan ko yung magulang niya, yung mama niya, yung mga kapatid niya, pero wala yung mukha niya. Hinanap ko pa nga doon sa panaginip ko, sabi ko, saan pala siya? Tapos wala. Tapos bigla akong nagising, ay, bakit ganun? So, hindi talaga siya napakita sa akin. Simula nung pagkawala niya, hindi talaga siya nagparamdam. Though, nung time na nawala siya guys, mayroong butterfly. May mga pinos ako dyan, yung butterfly na yan. So, kaya yung time na yun is, alam ko siya yun. Kasi nga, nung parang pagkamatay niya is, nagpakita sa akin yung puti na butterfly, gabi yun. And yung kinausap ko siya, biglang lumipad yung butterfly. And yun na nga guys, madali naman mag-move on kapag may reason ka. Siguro inisip ko nga, siguro talagang ginawa niya yun kasi baka alam niya na mawawala na siya. So alam naman niya na mahal ko siya, So kaya siguro ginawa na lang niya ng paraan na yung maging gana. Ako, naintindihan ko, I understand already na ginawa niya yun para siguro hindi na ako masaktan pa kung mawala siya. Kaya guys, nung nawala siya, iniisip ko na lang yung may mga panahon na nag-cheat siya sa akin. Though kapag dinilit ko naman yung mga pictures niya, yung iba dinilit ko na guys. Ang natira na lang is yung pagkamatay niya kasi naka-screen record ako nung nasa kabaong siya hanggang sa i-cremate siya guys. Meron akong screen record noon. Talagang sinave ko. Kasi para din pagdating ng araw, ito pala siya, ito pala ito ang nangyari kasi ang hirap magpaliwanag guys, lalo na dito kasi nga syempre ako lang nakakita, hindi ko naman sinend yan sa lahat ng tao, kasi siya yung
very ano na siya, hindi na siya pwedeng i-sense ng ganito ganon. Kahit nga dito gugustuhin ko mang ipakita sa inyo guys na namatay na nga siya. Alam ko siguro pag pinakita ko yun, pag in-upload ko, baka mag-viral, no? Pero respect na lang sa family niya kasi ayaw ko na rin. Alam ko of course, kung masakit sa akin, mas masakit talaga sa kanila kasi nakasama nila yun. Of course, kadugo nila yun guys. So ako respect na lang talaga sa kanila. I have a big respect to his family talaga. So I will never mention any names, you know. Yun na nga yun, yung reason why it's so easy for me to move on. Kasi nga, nag-cheat siya sa akin. And other reason also is, never pa kami nag-meet. After almost 7 years, we got married through online wedding. And of course, suddenly, he passed away. But of course, for me, I'm very grateful, thankful to him because like what I said guys, he helped me financially guys. And even my kids. So yun lang yung pinaka-thankful ako sa kanya, and I know he's in heaven now. I know that he's happy there, you know. So yun lang guys, thank you for watching and see you in my next video, and wink wink, I love you.